ganun pala sila ganun pala sila katanga. O anong sabi ni Paulo Panelo dito sa desisyon ng Committee on Justice? Na po yung isip ng House Justice Committee bago pa man magsimula itong mga hearings na to. Alam natin na gusto talaga nilang siraan itong si VP Sara, tuluyan siyang ma-impeach. Kaya wala pong punto na harapin sila doon. Po sa sinasabi na kabilang si Attorney Mans Carpio na ipatatawag, yun din po ay questionable kasi hindi rin siya subject ng or pwede bang tumawag ang Kamara na kahit sino na hindi subject po ng impeachment po, attorney? Meron bang ganong sinabi ang Kamara, Admar, na ipapatawag daw si Attorney Mans Carpio? Yun ang naririnig po natin, attorney. At so kung sakaling ipatawag ito, maaari ba? Well, tandaan po natin na yung impeachment defense team, yung buong jurisdiction po ng Kamara or ng House Justice Committee dito sa impeachment ay kina-question po nila sa Korte Suprema. Kasama na yung power nito na mag-issue ng subpoena at to compel the attendance of witnesses. So tingin ko doon pa lang meron ng question agad doon. Yeah. So yun po ang tingin natin doon. Opo. And dito naman po sa side ni Vice President Sara Duterte, meron po ba kayong napapabalita na maging siya ay magko-question din or sapat na po yung naging hakbang din ng legal team niya sa impeachment dito or magdadagdag pa ba? Ano po ang nababalitaan niyo po, attorney? Hindi, pinag-aaralan namin sa ngayon kung ano yung mga pwedeng actions to be taken by the Vice President. Tapos kapag tapos naming pag-aaralan to, magre-recommenda kami. Tapos kasama na nga dito, inaaral namin itong violation ng Anti-Money Laundering Act dahil so far, sa pag-aaral namin, mukhang walang exception talaga dito. At reiterate ko lang yung sinabi ko kanina, nung una hindi ko masyadong maintindihan kung bakit, kunyari may exception ng Bank Secrecy Law, for example. Pero itong Anti-Money Laundering Act, walang exception. Pero ngayon, dito sa konteksto ng impeachment at doon sa hearing last Wednesday, nakita ko na po yung kahalagahan kung bakit walang exception para dito sa Anti-Money Laundering Council reports or information. Kasi nakita po natin na mapanlin lang talaga kapag ang ginamit na batayan para mag-imbestiga or para may patunayan ng quote-unquote unexplained wealth, napapanlin lang po gamitin kung mga covered transaction reports at suspicion transaction reports. In fact, so napaliwanag ko na po yung covered transaction reports kanina. Doon naman sa suspicious transaction reports, kung hindi po tayo nagkakamali, sinabi na po ni Attorney Michael Poa doon sa press briefing nila noong Webes na kaya lang nagkaroon ng suspicious transaction reports ay dahil dito sa mga Quadcom hearings, dito sa mga hearings ng Kongreso tungkol sa confidential funds. Yun po yung pagka meron kasing balita na ang isang government official ay involved in anomalies or corruption, kailangan pong i-report ng bangko lahat po ng transaction ng government official na yan. So, kaya po nagkaroon ng suspicious transaction report, batay doon sa briefing ni Attorney Poa, is because nagkaroon itong mga Quadcom hearing on confidential funds. So in other words, gawa-gawa din po lang ng mga kalaban sa politika ni VP Sara yung basis kung bakit napilitan itong mga bangko na mag-report ng suspicious transaction report. Hindi po dahil may illegal activity na ginawa doon sa transaction or mukhang kahinala yung transaction, kundi dahil napabalita na itong si VP Sara ay involved dito sa pagnakaw di umano ng confidential funds. So in other words, gawa-gawa lang din po yung mga patayan. Opo, attorney, sa inyo pong paniniwala at opinion, ano po kaya ang dahilan kung bakit hindi na lang dumulog sa korte ito sila para masaklaw na, di ba? Sa utos lang naman ng korte, maaring ilabas itong transaction na ito. Ito'y dahil ba sa tingin ninyo mahina yung kanilang mga argumento at hindi tatanggapin ng korte? Kaya dito na lang sa impeachment proceeding nila sinisingit, attorney? Tingin ko, kaya nila dinaan dyan sa House Justice Committee dahil kontrolado nila yung House Justice Committee. Kaya nilang palabasin dyan kung anong gusto nilang palabasin. Yung naratibo na gusto nila, malalabas nila dyan sa House Justice Committee. Sa korte, hindi po papasa yun. Diba? So, alam na natin to. Sa Justice Committee, pagka dyan mo dinala, sila yung magkocontrol, tanong nila, yung sagot na gusto nilang palabasin, yun lang yung yun lang yung itatanong nila. Lahat yan, puros politika na paninira kay VP Sara at baka sakali makakumbinsi sila ng mga Pilipino na mawalan ng tiwala sa mga Duterte. Yun lang talaga yan. But sabi ko nga sa inyo, walang forever. Hindi forever merong mga ganitong klase ng pagdinig. Hindi forever yan. Matatapos at matatapos yan. Ayun na nga, natapos na. After 3 hearings, tapos sa May 4, i-deliberate na nila.
Panibagong propaganda na naman yan. But anyways, that's the last of it. That's it. Wala na yun. Puros mga testimonials, puros mga speeches na lang ang gagawin nila dyan sa Senado, whether bakit sila boboto, bakit hindi. Then after that, mga bossing, 1 day, 2 days, 3 days, lahat ng mga sasabihin nila dyan against kay Inday Sara, makakalimutan na yan. Why? Kasi yung paghihirap ng mga Pilipino nandyan pa rin. Yung corruption nandyan pa rin. Yung insurhensya nandyan pa rin. Yung pagnanakaw nandyan pa rin. So, mababalik ulit dun yung focus ng tao, mawawala kay Inday Sara because wala naman ninakaw talaga si Inday. Kung meron man silang figures na ginagamit para sabihin na ninlustay ni Inday Sara compared sa ninakaw nila at inilalabas ng ibang mga testigo, sila mismo naglalaglagan o di ba? May impeachment na ganito, biglang nilalaglag ni Romualdez si Bongbong. Tapos biglang magsasalita si Bongbong, langit mismo ang sa kanya, magbablock sa kanya. Kumbaga lahat ng mga ginagawa nila ngayon, sumasablay na, bumabalik sa mga mukha nila. At yung mga ginawa nila noon, isa-isa nang lumalabas ngayon para mga zombie na bubuhay. So ngayon yung tao doon magfo-focus. Itong ginawa ng Congress na to, wala na yan. Yung ginawa ng Congress ng Quadcom, naaalala nyo pa? Hindi na. Mga bobo sila Kung gagawa ka ng propaganda, kailangan gagawin mo yan malapit na sa finish line. Sa 2027 mo na sana ginawa yan para at kahit papaano tumatak sa tao. Pero meron pang 1-2 taon na ipagtatanggol consistently mula simula hanggang dulo si Inday Sara Duterte. Si Pangulong Duterte nandoon pa. So wala na ito. Sabi ko nga, wala nang mangyayari dito. Wala nang maniniwala dito. At bukas na isip ng mga Pilipino, no matter how much money you spend sa mga propaganda, hindi na yan tatalab. Wala na, hindi na tatalab yan. The only way na mapigilan nyo si Inday Sara sa pagtakbo, patayin nyo. Ganun lang yun. Wala nang ibang paraan. Kung hindi nyo naman kayang gawin yan dahil that is the most stupid na gagawin ninyo sa inyong mga buhay, manahimik na lang kayo. Antayin nyo na lang na kusang mamatay ang mga karir ninyo sa politika. Kontrolado ng judge. Kaya, hindi po nila dinaan sa tamang proseso. At ang isa pa dyan is yung proceeding sa korte, hindi naman yan po isinasa publiko. Kaya hindi nila magagampanan yung pakay nila, hindi nila magagawa yung pakay nila na siraan si VP Sara kung nasa korte. Opo, yung sinasabi pa ng mga kritiko ng Pangalawang Pangulo, attorney, sa halip na mag-file ng kaso, dapat sagutin na lang para matigil na at linawin na punto por punto daw. Magagawa naman po yun ni VP Sara sa Senado. Wala naman pong problema doon. Kasi sarado na po yung isip ng House Justice Committee. Bago pa man magsimula itong mga hearings na to, alam natin na gusto talaga nilang siraan itong si VP Sara, tuluyan siyang ma-impeach. Kaya wala pong punto na harapin sila doon. At saka, maganda yung punto na sinabi ni Attorney Poa nung isang gabi sa isang interview niya sa ibang station. Hindi rin po sila binibigyan ng mga dokumento na pinapresenta sa House Justice Committee bago ito ilabas doon sa mga hearing. So kahit na doon pa lang, illegal na. Nag-aakusa ka sa isang tao tapos hindi mo siya binibigyan ng copy ng mga akusasyon mo, paano niya sasagutin yun? Doon pa lang, illegal na mag-attend si VP Sara, walang patas or sapat na pagkakataon na aralin tong mga dokumento para makapagtanong during the hearing at para magsisa itong mga dokumentong to at itong mga witness na to. So, ano pang punto? Kung aapihin ka lang doon, hindi ka pagbibigyan ng patas na oportunidad na questionin yung mga quote-unquote ebidensya laban sa'yo, ano pa punto? At maaari din ho itong magamit ng kampo ng Pangalawang Pangulo, attorney, na mga ebidensya laban po sa House of Representatives kung questioning nga itong impeachment proceedings sa Supreme Court. Babagaganon, attorney. Tama yan. So sana yung mga petitioner na nag-file ng petitions for certiorari and prohibition, sinusubaybayan nila yung impeachment proceedings para madagdagan nila yung mga basehan kung bakit unconstitutional itong ginagawa ng Kongreso. Ayun, alam mo maganda rito mga bossing. Nagsampa ng demanda diyan nagsampa ng petisyon diyan sa Supreme Court. And I just hope na yung Supreme Court will act on it act accordingly and swiftly. Kasi importante sa mga Pilipino yan para at least magkaroon ng dagdag na protection laban kay VP Sara. Hindi naman nila kayang patunayan lahat yan. And considering, ganun din naman, gagastos pa mga Pilipino
dyan sa impeachment na yan, patayin na natin kaagad kasi alam naman natin na these are all political. Dali na lang natin sa eleksyon. Doon na tayo maglaban-laban. Kayong mga tatanga-tanga mga congressman, ikampanya nyo na lang kung sino yung gusto nyong kandidato para sa 2028. Doon na lang tayo magkita-kita, pagalingan tayo sa pagkampanya. Putangin na ninyo. Ngayon pa lang, simulan na natin yung pangangampanya. Gusto ninyo Pagalingan tayo. Kung sino yung talagang magaling magkampanya ng mga kandidato. Talunin nyo si Inday Sara sa normal na paraan, hindi sa dayaan. Talunin nyo siya sa eleksyon sa 2028, hindi nyo siya pipigilan na magkaroon ng pagkakataon para makatakbo sa posisyon na gusto ng mga Pilipino para sa kanya. Hinahamon namin kayo. Hinahamon namin kayo, mga kandidato na ngayon, mga kampanya na kayo, kung sino gusto nyo ikampanya nyo na. Hindi nyo kayang talunin si Inday Sara sa 2028, kaya dito ninyo dinadaan sa trial by publicity. Pero hindi rin kayo mananalo. Never kayo nanalo. Kasi kakalabas lang ng survey ni Inday Sara. Mataas pa rin siya pa rin ang pinakamataas. Wala pa rin kayong kandidato hanggang ngayon. So paano kayo mananalo? Di ba? Mga ulol kayo. At dahil dyan, maraming salamat mga bossing sa inyong panonood. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Like and share, subscribe, and super thanks naman kayo para masaya. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng